nandito na ang aking hinihintay. Let's get ready to rumble! Ian Tayo is in the house! Pare, may busis ka pa? Meron pa naman, meron pa. Saya kagabi. Hindi kami na kontento. Gusto pa namin rumak. Iyan Tayo, magbisaya lang ako ha. Sige lang. Si Iyan Tayo dire niya, dugay na ko ani niyang nagpaabot nga mari. At last na rin nagyun. Iyan, ipakilala mo na yung mga kasama mo. Kasama nga pala natin ngayon ang crew ng Grand Slam Tambulan at saka ng TNT Pilipinas. Pero si Bong hindi siya makakapunta ngayon, pero nandito ngayon yung ibang kasama namin sa Grand Slam Tambulan. Nandito si Pat Sarabia ng Wilderness. Nandito din si Govinda John ng Kadangyan. Si Buwana yan. Yes, represent. At saka nandito rin ang kaibigan natin si Jan Jalanos Gibbs. Jan Jalanos ba talaga yung pangalan niya? Ginawa na namin siyang Jan Jalanos. Okay. Medyo tinamaan ako ng paos. Talaga, nandito yun. Ako, pinawasin ako. Yung sabay tayong tumugtog last Saturday, medyo paus-paus ka lang ng konti doon, di ba? Kasama mo yung Power Spoons. Oo, kasama namin yung Power Spoons. Di ba pupunta dito yung Power Spoons? Ay, hindi sila makakapunta. Hindi pupunta. Kasi kahapon, tumugtog din kami doon sa ibang stage nga lang. Talaga? 4 na stage yun, di ba? Talaga. Akala ko isa lang eh. 4 na stage. Tapos sabay-sabay. Kaya ang lakas-lakas na... ang lakas-lakas ng ulan. So, ayun. So, hindi na kami naka-move around. Mabasa yung stage nyo? Hindi naman? Nasa loob kayo sa labas? Hindi. Nabasa na ng pawis na yung pagkatapos. Okay. Alright. Actually, ang Grand Slam Tambulan, kaya namin ginawa talaga to para matanggal yung namin, yung pagod namin sa iba't ibang banda namin. Pero parang hindi ata talaga nakakatanggal ng pagod. Ito si Govinda, people know you from Kadangyan, right? When I was speaking of Grand Slam Tambulan, parang nag-worry sila, wala ka na ba daw sa Kadangyan? Let's just clear it out. Yeah, nandito pa. May gig nga kami sa June 25, at Dalamsig, Manila, sa The Fort. Kadangyan, yeah. Kadangyan, buo pang Kadangyan, pero mga tinatanggap namin mga out of the country na lang at saka mga malaking events. So Cebu medyo wala na. Wala kasing kumontak sa Cebu eh. Sayang nga eh. I miss playing here in Cebu actually. Absolutely, Oo, kasi dati walang ethnic scene dito nung nag-umpisa kami. Exactly. But pero marami nang medyo offshoot. Natuwa ko na marami akong nakita na umusbong na. Pero sad to say, di na kami kinukuha dahil may mga bago na. Pero it's okay. Para they have time to grow din. But you're doing well in Manila anyway, right? Yeah. You still bringing your heart being a Cebuano? Yeah, oo. Bisaya gapong ko dito. Proudly, capital B. Thank you. And of course, Ian Tayo, the first time I met him was the concert of Deftones. You were very busy then. Inambush po ako nun eh. That was everybody. Sabi mo, okay, contact nyo lang kami. Ang hirap i-contact ng Willa Baliw. Ang puno-puno yung nyo, yung... Puno-puno talaga, hindi kami tumitigil mag-isip. Siya gumawa. And then, you're coming up. I heard one time we were talking, you were at the studio, right? Yes. Who's gonna tell me about what's the whole picture? What do we expect from the band? It's with Ian. Yun yung magandang concept dun sa ginagawa namin sa lahat ngayon. Sa TNT, sa Grand Slam. Wala siyang konsepto talaga eh. Ang konsepto na talaga, bigay lang namin talaga yung mismong makapag-present na kami ng something something tangible. Na kailangan lang masaya lang lahat talaga. Na kailangan hindi pa nakikita ng iba. Hindi kailangan eh. Yun yung gusto namin. Kasi ano pang purpose ng lalabas ko ulit kung papakita mo ay gano'n naman. Diba? Hindi lang siya exciting. So, gusto namin talagang i-hit talaga na, okay, sige, kahit sino pang sumali, basta tulungan nyo kami pagandahin yung kultura natin. At one point, I was confused kasi when I was looking through the pictures, kasi may nagbigay sa akin ng a little background of Grand Slam Tambulan. All I saw were parang mga drums. Doon sa TNT, how's this gonna be? Tapos may bass nga lang. I don't know if there's a guitar. Is there a guitar? Iba-iba eh. Yung
katulad sa Baguio, iba yung setup namin, iba yung mga taong kasama namin. Dito sa Cebu, iba rin yung nagre-represent. Pagpunta namin sa Olongapo, iba rin yung setup. So yun yung maganda doon sa Grand Slam, hindi siya nabuo na, sige, gagawin natin to. Na nagiging ganun na sa ngayon dahil gusto na rin namin kung gumawa ng mga kanta. Sobrang ang ganda ng mga turn of events na nangyayari ngayon. So, is this something that you were thinking, like giving time na, this is how it's gonna be, pare, this will be the members, parang, it's just like a product of your discussion, something? I think it's in general, siguro kung yung dati ko pang iniisip na gusto ko talagang gumawa ng theatrics, gusto kong gumawa ng bago. Gusto kong gumawa ng bago. Just like how you started TNT? Yeah. Parang ganun lang? Parang anything goes? Parang ganun lang. Parang kung ano lang yung naiisip ko, sasabihin ko, pag sinabi mo, kailangan mong gawin. Oo. So, Cosmic Love pala, si Bong Louie, siya rin kasama namin sa TNT at saka sa Grand Slam din. Yung host, di ba? Okay yan. Attitude yun, attitude. Oo. Tapos, okay. Next, we go to Willa Baliw. Saan ba yung medyo mabigat siya ngayon? Ang Quezon, Willa Baliw. I could say it's Willa Baliw, right? Hindi ko po pwede sukatin yun kasi ang nakikita ko lang talaga, hindi ko tinitignan sa persona, tinitignan ko lang talaga sa sitwasyon. Anong sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon ngayon, ito yung active na kasama ko ngayon, Willa Baliw. So, dito ako ngayon. Okay. Now, let's talk about TNT. A lot of people are asking about TNT because some have seen on the internet. YouTube pa lang siya, pare, di ba? Yeah. So, are you trying to introduce this one to some networks? Yeah, pinipitch namin siya sa isang TV network. Hopefully, sana makuha. At marami tayong sumasubaybay, nakakatuwa. Maraming salamat din sa mga sumusuporta. Kasi ang talagang gusto lang talaga namin ibang dapat dito talaga parang, recorded na memories namin kung na magkasama. Kasi pag nagsasama kami, pag nakikita ko, sabi ko, sana nakikita doon ng mga tao. Sabi ko, bakit hindi? Bakit dapat shoot namin? 12 more minutes before we wrap it up. And still, we have the heavyweights of rock and roll. We have Ian Tayaw and the rest of Grand Slam Tambulan. Thank you. Okay, now let's talk of your influence. One time when I was speaking with a friend, sabi ko, this is Ian Tayaw. Sabi niya, when I think of Ian Tayaw, I think of yung grupo ni Max Cavalera ngayon. Soulfly. Did you like Soulfly? Mas gusto ko sa Sepultura honestly. Wala nang Max Cavalera nga Okay. Sepultura dyan ay mga. At one point, people thought na you were influenced by Phil Anselmo, yung screams mo. No, Phil Anselmo is far from that. Phil Anselmo, lahat naman nata na duman sa metal, influensya ni Philip Anselmo dahil si Philip Anselmo isang malaking metal Exactly nga. Kasi at one point, may part na nag-scream ka na, di ba? Dati, medyo max pa yun, pero di ba some albums nag-scream ka na, then... Yeah. Tao buhay talaga Kung ano yung mga nakikita mo, hindi po pwedeng basta musika lang Kasi ang daming medium na ngayon, may internet, ang daming mo nakikita, iba-iba Sayaw, tao, pakiramdam, di ba, emotions, kung ano man, di ba? Ian Tayaw, are you telling us that you're somehow... nagmamature ka na on your musicality in this one? Sana. Hindi ko alam kung nagmamature siya, pero mahihilig kami mag-experiment Hindi lang na parang tunog mo kang experiment lang. Gusto namin maging kanta siya. Gusto namin in a way, makarelate yung tao at magulat din yung tao na meron pa lang mga bagay na hindi pa pala natatap na pwede palang pagandahin. So, you're venturing into film, TNT. Isa sa mga... lahat ng pwedeng ilabas. Pwede. Bakit hindi? Okay, good. Now, I'll go to Govinda. John, unsay influence mo ba? Lisod ko. Ingon kaya nag-start mangog ko as an artist, visual artist, sculptor. Sculptor. Okay. Oo. Tapos, since nakabuhat kong tambol, nag-shift ko music, nag-venture sa music. Pero ikaw kuan ka ba kanang biology graduate ka? Oo. Naibong ko, grabe nga crossover Gigam, my mom manggod, kabalo na ka sa parents na, sa ex-deal may na, pwede rin ba ito mong gusto after matapos ng mga school. So, ang gusto nila biology, tapos halfway, okay man sa kuha. Okay. So, giman akong biology, then that's the time, gibiyaan ako nila.
So free na ka at Oo, yeah. Nagamit ni ba yung biology ba? Oo, sa tambol. Okay, Oo. Parang, oo. Ito nga, Mr. Scientist nga to. Ang dami nyo sinasabi. Kasi scientific ganito, ganito, ganyan. Yan ka na naman ko. Sa isang sinabi ko, nagpapaliwanag ka ng 3 beses. Oo, nagamit din. Marag wala lang pero nagamit ni mo. Okay. Bay, ano yung kurso mo? Iyan. Ako, ang business management. Pero hindi ko siya tinapos eh. Mas gusto ko talaga magbanda. Saan ka nag-school? Ang dami. Don Bosco, tapos nag-PSBA din ako. Sa informatics din ako. Oh, informatics, okay. So, you know a little bit about the techie, maybe. Maybe that's the thing. Sobrang sarap ng technology. Oh, one time sabi ko, pare, gawa tayo ng plug. Sorry. Wait ka lang dyan, I'll record it in condenser and then I'll email it to you. Ganda nun, di ba? Nasa studio ka ba nun? Bahay. So, do you record all your songs sa bahay lang? Sa bahay. Hindi naman lahat. Pag nagpi-pre-prod kami, may nakahanda ako parating mixer doon sa mic. Tapos, nire-record ko kasi mahirap pag may pumasok sa isip mo, tapos hindi mo nailabasan, hindi mo na-record. May tendency makalimutan mo. Yeah. Pag nakalimutan mo, parang nawalan ka ng buhay na onte. I know. Yan ang problema namin. Kaya nga kami yung sa grupo namin, pag nagja-jam kami, naglalagay ako ng kahit ano, basta condenser lang siya na type na recorder, para ma-recall mo yung ginagawa nyo lahat. Kahit hindi ka magsiset ng jam, kunyari meron ka lang naisip, kailangan i-record mo na eh. Or else, may tendency talagang hindi mo na siya matandaan. Okay. So, that's a good advice, ha? So, how, just to give, kasi may nakikinig sa atin ng mga aspiring musicians, just to give them a little idea of how it's gonna be like making a song. Paano ba sa Manila? Lisod ba dyan ba? Sibo lisod man kayo ba, no? To come up with a single or an album? Gusto nga namin magturo sa pinagpaplanuhan na po namin na magtatayo po kami ng maliit na eskwelahan para po dun sa mga willing na matuto na makabagong paraan ng songwriting, sa pagpapalo ng djembe, sa pagdadrums, courtesy of Mr. Robert De La Cruz ng Villa Baliw, Sky Church. Oh, si Robert De La Cruz? Idol ko yan. Yeah, tapos sila Francis Magat magtuturo din mag-bass. Tapos, basta, abangan na lang po ninyo at pinagpaplanuhan po ng TNT Pilipinas yon para po mas lumawak pa po tayo at madagdagan po sana ang mga taong tulad namin. Anyway, mga kaigsunan, thank you po kayo sa nila ni Ian. Tapakpakan sila si Ian Taya. And thank you sa ni Govinda who's I hope si Govinda dili siya mohunong og contact na to. Even if you'll be in Manila and you too, I will always be asking you about what's going on in there, anong trend para naman marilin natin sa ating mga kapatid dito sa Cebu. So anyway, before I go, I'd like to thank you all for listening to us, and thank you once again, pare. And I'll be leaving you with a song from Gulo Daming Mouse. Okay.